Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng mga kaparokya dito sa Sacred Heart Parish sa Tugatog. Magandang umaga po at happy fiesta po sa inyo lahat. Magandang umaga din po sa inyo, mahal na obispo. Maraming salamat, Father June Bartolome, sa pag-anyaya sa akin na makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa huling pagkakataon na ikaw ay kanilang parish priest dahil alam natin na magkakaroon na ng lipatan ang kaparian ng Diocese of Caloocan at sa susunod na piyesta ay iba na ang inyong parish priest. Nako, umiiyak na yung iba. Ang atin pong pagninilay sa araw na ito ay tungkol sa pagtatayo ng tahanan. Tahanan, hindi lang bahay. Dahil alam naman natin na hindi lahat ng bahay ay nagiging tahanan. Di ba may kasabihan tayo, mabuti na sa akin ang bahay kahit kubo kung ang nakatira ay kaysa doon sa bahay na bato pero ang nakatira ay kuwago. Baka mansyon nga ang bahay, pero para namang mga kuwago sa isa't isa ang mga nakatira, hindi tao. Mga kuwago na sa dilim nakakakita, pero sa liwanag walang nakikita. Paano nga ba naman mabubuo ang isang tahanan kung ang magkakasambahay ay parang tau-tauhan ang trato nila sa isa't isa, mulat sa dilim, bulag sa liwanag. Sa Ingles, sinasabi rin nila ito, not every house is a home. Not every house is a home. Kaya siguro, ang dating salitang Ingles na housekeeper, ngayon ay pinalitan na nila ng homemaker. Homemaker rather than housekeeper. Paano ba tayo magtayo? Hindi lang ng bahay, kundi ng tahanan. How do you build a home, not just a house? May kasabihan din sa Ingles na parang sumasagot sa tanong na ito. Sabi nung kasabihan, home is where the heart is. Home is where the heart is. Kung saan daw naroon ang puso, nabubuo ang isang tahanan. Narinig natin sa ating second reading, paalala ni St. Paul, dumadaan lang daw tayo dito sa mundo, na kahit na busy tayo sa pagtatayo ng ating mga makalupang tahanan, alam nating lilipas din ang lahat ng mga ito, na mayroon tayong tinutungo na mas higit pang tahanan na hindi mawawasak. Isang tahanan daw na Diyos ang arkitekto at inhinyero. Tahanang gawa ng Diyos. Ano bang tahanan ang tinutukoy natin? Kung totoo na ang makalupa nating tahanan ay nabubuo kapag naroon ang ating mga puso, ang makalangit na tahanan natin ay nagkakatotoo kapag naghahari na sa ating mga puso ang sagradong puso ni Jesus. If home is where the heart is, church is where the Sacred Heart is. Maganda yon. If home is where the heart is, church is where the Sacred Heart of Jesus is. Iugnay po nating lagi ang Sacred Heart sa homemaking, building an eternal home. At hindi po tayo ang magtatayo nito, kundi ang Diyos mismo sa pamamagitan din natin.
ang Diyos mismo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagbubuklod sa atin bilang isang mas malaking pamilya. Pamilya kayo sa mga bahay-bahay ninyo bilang magkakasambahay at magkakadugo. Pero pag pumasok tayo sa bahay na ito, nagiging mas malaking pamilya tayo. Pinagbubuklod ng Espiritu Santo na nagpapatibok sa sagradong puso ni Jesus sa mga kalooban natin. Ang Espiritong magpapakilala sa Diyos bilang ating Ama at magpapakilala din sa bawat kapwa bilang ating kapatid. Yon ang kapamilya ni Jesus. Yon ang nagiging kapintig ng puso, sagradong puso ni Jesus. Ano bang mga palatandaan na unti-unti nang nabubuo ng Panginoon ang tahanan niya sa piling natin? Ang sagot doon ay kapag nakakapintig na ng sagradong puso ang mga puso natin. Magkapintig ang ating mga puso. Sabi po ng mga cardiologist, may problema kapag medyo nagiging irregular na ang pintig ng ating puso. Aba, ganyan din sa simbahan. Kapag hindi kapintig ng puso, ng sagradong puso, nagkakaproblema din yan. Kabaligtaran ang narinig natin sa kwento ng ating first reading, unang pagbasa, mula sa Book of Genesis, tungkol sa tao, Adan at Eva, na dati raw kasama ng Diyos na naglalakad, kalakbay ng Diyos sa paraiso. Aba, biglang minsan isang araw, sila'y nagsipagtago at lumayo sa Panginoon, hindi na nakikilakbay. Ni hindi nila mapanindigan ang kanilang mga pagkakamali. Nagdadahilan sila, naghahanap ng masusumbatan. Ang kasalanan ni Adan ay pinaratang niya kay Eva. Ang kasalanan ni Eva ay pinaratang niya sa ahas. Walang gustong umamin. Sa ganyang paraan, nawawasak ang ating mga tahanan. Kapag walang kababaang loob na umamin sa pagkakasala at magpuno ng pagkukulang ng isa't isa. Nako, kapag nagkukulang na tayo, pag-ingatan naman natin na huwag nang mambutas, manumbat, dahil baka kahit yung kakaunting natitira ay mawala pa. Kapag may kulang, magpuno. Sa Ebanghelyo, ito rin ang babala ni Jesus sa mga nagpaparatang sa Kanya na siya daw ay kampon ng demonyo. Kampon daw siya ng demonyo. At nagpapalayas daw siya ng demonyo sa kapangyarihan din ng demonyo. Kaya nag-react si Jesus. Ang sabi niya, ano daw? Nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan din ng demonyo? Sabi niya, di ba kayo nag-iisip? Kahit kaharian ng demonyo ay babagsak kung sila mismo ay hindi nagkakaisa. Kailangan din ng demonyo na magkaisa para manira. Kailangan din nilang magkaisa para manira. Kung papaanong pinagkakaisa naman tayo ng Espiritu Santo, hindi para manira, kundi para magtayo, para magbuo. Pero sayang na sayang, kung Espiritu Santo na ang kumikilos, pero demonyo pa rin ang inyong nakikita, ang sabi ni Jesus sa kanila. Yon
ang pinakamatinding klase ng kalapastangan. Kapag Espiritu Santo na ang kumikilos, pero demonyo pa rin ang iyong nakikita. Parang mga kwagong dilat, ngunit bulag sa liwanag. Talagang walang patutunguhan ang ganyan, kundi pagkawasak. Kaya mga kaparokya, dito sa Sacred Heart, Tugatog, natutuwa po ako na ginawa ninyong okasyon ang piyestang parokyang ito ng Sacred Heart of Jesus na pinagdiwang naman natin nung few days ago, Friday, pero minamabuti nating ipagdiwang siya ng linggo kahit alam nating ang misang ito ay misang panlinggo. Natutuwa ako na ginagawa ninyong okasyon ito para ilunsad ang inyong reformulated vision and mission statement bilang isang parish community. Akmang-akma sa tema ng sinasabi kong, if home is where the heart is, church is where the Sacred Heart is. Napakasimple ng formulation ng inyong vision statement, pero swak na swak. Ika nga. Kaya kaninang bago ako pumasok, tumayo muna ako dun sa harap ng tarpaulin at medyo kinocontemplate ko ang inyong vision statement. Isang sambayanan ng mga kamanlalakbay ng mahal na puso ni Jesus na ganap na pinaghaharian ng Espiritu ng Ama kasama ng mahal na ina sa titulong Birhen ng Medalya Milagrosa. Mga kapatid, sa inyong pagbubuo sa parokya bilang isang communion of communities, naway maranasan ninyong nabubuo unti-unti ang tahanan ng Diyos habang nakakapintig na ng inyong mga puso ang sagradong puso ni Jesus upang matutong makibuklod sa bawat kapwa bilang kasambahay, bilang kapatid, at bilang kapamilyang kasamang tumutuklas at tumutupad sa kalooban ng Diyos. Amen.